naranasan nung nila ang hirap sa magulang nung gano'n. Kaya hanggang sa pagtanda, parang nadala na nila yun. Totoo. Kasi tingnan nyo naman ang dinanas ng magkapatid sa sa kay Tatay Tony, di ba? Oo. Naring wala akong kain na magdamag. Oo, magdamag, hindi kumakain. Tapos maghahanap buhay daw sila, kukunin pa nung ama. Oo. Sa murang edad yun. Opo, na sila Ilang taon lang yun? laki ni Utoy. Oo, sabi nga, parang kasinlaki ni JM, anak niya. Pinagtatrabaho na sila ng tatay. Dahil nga po hindi naghahanap buhay, wala makain. Oo, kaya naghahanap buhay para may makain. Tapos kukunin pa ni tatay pang iinom yung ibang pera. Tapos sama-sama, pag binigay, binubugbog pa sila. Nabang nakwento mo sa inyo, Mark, yung tinali siya na nilagay sa sako? Binabanggit din po sa kanya ng kanyang lola. Doon daw sa mangga ko, marami pang guya. Ayun yung kunento ko kay Commander, na sabi ko, alam mo, isa rin sa tumatak sa isip ni Kuya Mike, kung bakit masama ang loob niya kay Tatay Tony, unang-una. Ganon siya kalaki, tapos dahil lang sa pang-inom niya, kung hindi baga nakakuha o dahil lang nagtatrabaho sila, Kuya Mike, tinalay siya sa puno ng mangga na nasa sako, tapos maraming langgam. Pinagahampas pa. Tapos pinagahampas yung baboy? Si Ariso kasi nung bata, ang kanya naman daw yung di ba kasi uso noon po yung gasera. Gasera. Binato daw naman siya sa likod nung baso, nung may hinihingi ata yung kanyang ama, hindi agad nasunod. Binato, kaya yung kanyang likod na sila. Ay, grabe. Yun daw. In the dark, far from the harbor. Alright guys, magandang hapon. Napakaganda ng panahon ngayon. So andito kami ngayon sa natalapid pa si talapid pa si Rans. Andito kami ngayon sa San Juan guys, para bisitahin si Ate Charmy at maging si Kuya Mark. Kasi si Kuya Mark po ay halos 3 araw na hindi napasok sa trabaho. Kamustahin natin sila dito. Sana nandito sila. Nakita ko na sa Ate Charmy. Lost my sails, I lost all direction, got caught in the veil. I didn't know love till you found me. Ganda ng panahon. Di baling mainit, basta wag na ulan. Buti na nga lang, gantong buwan, di pa rin umuulan dito, di pa tagulan. Magandang hapon po, Ate Charmy. At silipin natin yung bahay ni Kuya Mike. Ay, tinambak na pala dito yung sinibag doon. Ito na. Tinambak na dito. Pakinabangan din naman yung hollow blocks, pagtambak. Pakinabangan lang sa pagtatambak. Taas-taas na din yung naisisimento dito. Lampas na sa ko. Sa dibdib na. Sunod. Kasi makakapagawa dito si Kamay kapag umuwi lang. Kasi sabi ko nga sa kanya, tinanong ko nung nakaraan ano yung kulang na materyales para maipababa ko dito, para kapag umuwi siya may nagagawa-gawa siya dito. So sabi niya semento tsaka bakal, kaya order natin sila ng semento at bakal. Di ko alam yung hollow blocks, parang wala na din namang hollow blocks. Ba't hindi niya sinama? Tanong natin kay Ate Charmy. Charmy, wala na kayong hollow blocks? Wala po ubos na Ba't di po. sinama ni Kuya Max sa Opo ako Sige po, baka po nakalimutan niya. Ang sinabi niya sa akin, bakal tsaka semento. Semento, may ilan pa kayong semento? Tatatlo na po yun. Sa 3 piraso na? Opo. Grabe, kanina malamig-lamig pagpasok doon. Pagdating dito, ba't luminit? Kaya nga po. Kumusta tiyan mo? Ayos naman po. Ayos naman? Opo. Si Kuya Mark, asan ngayon? Nasa LTO po. SLTO ngayon? Opo. Kanina pa po silang maaga umalis. Wala pa po atang alas 6 yun. Umalis na sila. Kailan ba si Kuya Mark nag-uwi dito para asikasuhin? Nung pong... Anong araw? Parang Friday po yun ang umaga. Nasabi nyo na umuwi muna. Para nung kinabukasan. Umuwi agad siya dito. Opo. Tapos pumunta siya. Tapos nung kinabukasan nung mga Biyernes ng umaga, bago mag alas 7, umalis na din po papunta sa Lipa. Pumunta siya ng LTO. Tapos anong nangyari ay
pinakuha nga po muna ng PSA, di nakakumuha na siya. Nakakuha siyang PSA niya. Opo. Tapos, ang sabi, bago daw makaano, kailangan parehistro muna daw po yung motor. Yung motor, kailangan Opo, registrado. kaya po napachat sa akin. Bali, ilang taon nga ulit na, no? Na walang registro Parang yun. 4 ata po yung mahigit na, para magpa-5. Okay. So, magkano daw inaabot nung ano na Eh, yun? yan hinihingi po sa kanya, isang 3.8 at isang 4.8. Yung 4.8 ay para sa Para- registro. Opo, at ang 3.8, hindi ko po alam kung pangkuha baga, bayad ata po nung sa pang magpapaswab test pa rin po siya eh. Kailangan din daw po yun. Swab test at saka drug test. Okay. Lahat na yun, yung 3.8, sa lisensya yun. Opo, pero hindi Para ko sa po, student. Opo, pero hindi ko lang po alam kung yun ay yung 4.8 na yun o 3.8 yun ay kung kasama na po yung mismong papel ng pagkuha niya ng ano. Yung 3.8 ay ano na yun, package yun para sa student license. Yun na po yun. Oo, kasi yung pala, sinearch ko yung ano, yung pagkuha ngayong 2026 ng lisensya. Yung palang 2,000, depende pala sa lugar yon. So sa Lipa, medyo malaki sa Lipa, umaabot ng 3.5 hanggang 3.8. Yung isang package na para makakuha ka ng student license. Tapos yung pala yung 4.8 ni Kuya Mark ay para sa registro kasi Taon 4 na taon, maglilima na walang registro. So 4.8 yung kailangan. Ngayon, sabi ko nga sa kanila, ay hindi pa kami nagkakausap ulit ng tumutulong sa atin, ng sponsor. Eh, wala magpabanggit. So, sabi ko, kung yun nga, buti nagsabi ka naman na humiram si Mike muna dito. Yung pong kasama niya po kasi, hindi ko lang po alam kung siya'y napahiram. Pero siya po ay may dalang nahiram. Okay. Ang dala lang po niya ay parang po for 2. Yun lang po talaga ang dala niya. Hindi ko lang po alam kung nakahiram pa uli siya. Dahil nabasa ko nga po yung chat nyo kanina, inulit ko. Hindi ko lang po alam kung nakahiram dahil di po nung huling tawag ko nito nagpipill up pa daw po siya Nagpifill up pa. Ngayon, pwede ba natin tawagan? Ayan, sabi po sa akin, ang dami daw pong pinipill upan Ngayon, buti natin baka sasagot. Sige. O tayo, sabi mo sa Ate Teresa parang cellphone. Para alam natin yung update kay Kuya Mark para Sabi may ano lang. kung anong sitwasyon niya doon sa pagkuha niya ng lisensya. O kasi kaya lang naman namin Ate Charmy naisipan din ng sponsor yun na siya ibigyan ng lisensya kasi nga Maaga po naalis dito. at saka alam mo Ate Charmy yung pwedeng mangyari kapag kasi Ate Charmy pwedeng mangyari di ba hindi lang naman doon si Kuya magtatrabaho na stay in doon okay lang kasi bihira lang sila umuwi pwedeng gabi na wala nang nanguhuli what if matapos na sila doon tapos ibang trabaho naman tapos kailangan gamitin yung motor pag natsimpuhan si Kuya Mike mawawalan kayo ng motor na pinaghirapan ninyo, may impound yun. Kasi walang registro, walang lisensya. Magkakaroon pa kayo ng, magkakaroon kayo sa madaling salita ng sakit sa ulo. Diba? Ilang taon nyo pinagbayaran yung motor? 3 years. Oo. Ang tagal nyo binuno Hulugan yung, po yun. oo. Saan nyo kinukuha yung panghulog? Yung po ay siya ay pag nag-aaraw, subi po siya ng subi na alam mo pa, 200-200 hanggang sa maipon po niya ng 1 buwan. Panghulog. Oo. Oo. Tignan mo, anong hirap para lang mahulugan yung motor ng 3 taon. Tapos may impound lang. Oh. Hindi kasi natin alam ang manghuhuli kung nasaan nakapwesto yan. O, kung nakakalusot man siya ngayon, pero machichimpuhan at machichimpuhan. Sayang ang pinaghirapan. Di ba? O tingnan mo ako noon, wala akong lisensya. O, gamit-gamit ko yung motor, taon, hindi naman ako nahuhuli. Pero nachimpuhan ako 1 beses. Kinuha yung motor ko. Tapos pag tinubos ka, mahal. Sobrang mahal, 19,000 sa akin pinapatubos. Hindi ko na tinubos. Ganun, kaya naisipan namin na yun na nga lang yung ginagamit ninyo panghanap buhay, mawawala pa sa inyo. Pag natsimpuhan si Kamay, hindi man natin pwede sabihin na natsimpuhan, di ba? Sabihin ngayon, sa huli tayo magsisisi. O kaya naisipan namin, okay sige, ganito. Ngayon, bibigyan kita ng mamaya ng dun sa registro niya, tsaka dun sa lisensya. O, kayo naman, ang gagawin nyo naman, ang mission nyo naman, isend nyo sa akin ng resibo na pinagbayaran bilang transparency At natin patunay sa po tumutulong natin, ha? Tunay po na. Mas masarap kasi na tayo ay transparent sa tumutulong sa atin, no? Opo. Para pagkatiwalaan pa nila tayo, hindi masira yung tiwala Mamaya nila. po, pagdating po niya, hindi ko po masabi kung anong oras. Baka po gabi na. Kasi nakapila pa po. Di pag halimbawa may resibo na po yung kanyang di papasok ko po agad sa inyo. Okay, sige. Yun na lang gagawin natin. Okay, may bako.
Kaya ba ni Kamark nakakapaggawa ba siya kapag ka umuwi? Opo, di ba tandaan niyo po nung huli niyong punta? Oo, mababa pa yan eh. Hindi po, yung wala po yung kabila. Di ba nung huli niyong punta? Oo nga, no. Nung, di ba po umuwi siya nung Sabado ng Oo, gabi. mm. Kinalingguhan, mga lasing ko ho, inano na namin yan. Yung inayos na namin, sabi ko, abutin kami ng init. Siya ho inaghahalo, ako naman taga-dala doon ng halo. Aba, nagbubuhat-buhat ka na Hindi naman. po, utay-utay po. Yung para lang, nahawa din naman po ako. Wala naman katulong. Sabi ko, kaya ko pa naman ho. Di pa kaya ginagawa. Wala naman ho ibang tutulong kundi Kaya nga. kami lang mag-asawa ho. Tsaka, ang katwira ko naman amin naman po ang Kaya tama. ginagawa. Pero mag-ingat ka kasi buntis ka. Ano, Ate Charmy? Awa ho ng Diyos wala naman ho. Kasi tinatanong ko si Kamark, nung huli mag-usap kami, anong kailangan pa dito? Wait lang po. Siya na yan? Si Mark yan? Hindi po, tatawagan ko pa lang. Oh, sige. Tatawagan naman, ito naman. Ay. Hello? Wala, pinatay. Ay, pinatay eh. Tawagan natin si Kamark para malaman natin yung sitwasyon niya doon. Binapatay po siguro po yung nakapilot. Bawal po ang cellphone daw po. Ah, okay. Pero paano sumagot siya kanina, di ba? Opo, sumagot tapos may pinatay ulit. Paano yung dami daw ho nila nakapila, nagpipil Ah, okay. Sana naman nakakuha siya ng pang-ano niya ng lisensya para hindi masayang yung pagod niya. At saka kailangan na rin siya doon sa trabaho niya. Yun nga po, kaya sabi niya, di pag natapos ho niya ito, mamay madaling araw, aalis na po siya para pumunta doon. Magagawa na nga ho. Okay. Dahil ilang araw na din po siya nung kabilang biyernes pa po siya. Kasi Biyernes siya wala. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes na ngayon. So pang 4 days. Pang 4 days na si Kamark na wala doon sa trabaho. Kamusta naman kayo dito, Ate Charmy? Ayos Ngayon ng naman mga po. bata na naiiwan Ayos po. dito. May kasama naman po ako yung pamangkin ko. Inusap ko ho. At kakoy pag wala akong kanyang kuya, mahirap po pag masama ang lasa, di wala ako medyo masugo-sugo. Ay, awa ko, dalaga naman ho yun. O anong ginawa ninyo doon sa binali ni Kamark na nakaraan? Ano po, kuya, yung nakabili lang po ako nung tigigisa nilang bag, tas yung iba, binayad ko po sa tindahan kasi di kay, siyempre hindi naman ho araw-araw ng ano. Binayad ko po sa tindahan, bigas, saka yung mga kinuha ko mga pangulam. Yung wala rin po, yung binali niya 5,000 sa inyo, wala rin po. Ganyan Ate Charmy yung setup talaga nila kapag ka nagtatrabaho. Parang napaisip lang ako, parang umiikot lang pala yung pagtatrabaho. Parang nangyayari sa kanila kasi guys, parang nagiging arawan sila. Alam mo yung tatrabaho sila halimbawa isang linggo, tapos kukunin nila yung pinagtrabaho nila, iuwi nila. Ba't parang matatapos yung trabaho nila, wala na silang madadala sa inyo? Wala po, kasi po, Parang isinusurvive lang yung opo, ano. yung kumbaga yung nagpapaikot lang po talaga. Grabe, Kaya ganun nun, pala ang pagiging karpentero guys. Ngayon ko lang na-realize. ano po, yung babayad ng kuryente, babayad ng tubig. Siyempre po, Tapos yung imbes- pamilya mong naiiwan, kailangan ng kakainin. opo, di siyempre, pag, halimbawa, magdadala po siya, may tirang 1.5. Yung naman hong, ay ba, ibibigay ko sa tindahan. Di siyempre, the rest no matitira. Ano na, yung pang ano na ho namin. Siyempre, pag naubos na po yun, kukuha ulit po kami dun sa kinuha na namin. Tapos, bayad ulit po pagdating ng sahod. Kaya iniisip ko, sabi ko, ganito pala yung Kaya setup po- ng karpentero. Kaya sinasabi na ho namin sa inyo na pag wala po talaga natitira sa ano. na. Kaya pala sinabi nyo kapag tapos na sila magawa, wala na rin halos na iuwi. Ano? Opo. Kasi ganun nga nangyari guys. Yan ba, isang linggo. Yung isang linggo na yun, babalihin na nila para iuwi nila dito. Yun na naman ang papaikutin ng pamilya niya na iniwan. Tapos gano'n na naman, paulit-ulit lang. Opo, para lang po tayo. No, paulit-ulit lang ganun. Sabi ko, matatapos itong mga to, wala nang maiuwing pera. Kasi ganun talaga. Kaya nga sabi ko, sa totoo, sinasabi ko talaga, yung mga naging karpentero namin, siguro iba lang yung estado ng buhay nila. Sila, kinukuha kasi nila yung porsyento pagtapos na nilang trabahuhin. Pero sabi ko, ito nga sila, iba, kasi nga, sila ay may naiiwan na pamilya na wala naman din pang gastos, lalo kagaya mo, buntis ka, hindi ka naman nakakapagtrabaho. Siguro kung nagtitinda ka pa, Opo, baka po maiipon. Oo, Dahil maiipon. araw-araw, may kita po ako. Hindi ko siya mahihingan. Oo, ganun. Mahihingan ko man siya kung ano ba, emergency, ano ba, pambayad sa ilaw at tubig, yan ba. Pero ngayon po, talaga sinasabi ko sa inyo, wala po siya talaga naiipon. Kaya- Yun, naiipon niya ho sa tindahan. utang sa tindahan. Tsaka yun doon nga ho sa trabaho niya. Di kaya, minsan nakakautang nga ho doon. Minsan Dagdag pa yun. iiwanan niya sa akin yung lahat. Wala ho siyang dala-dala. Di sabi ko,
bibigyan ko naman kahit 200, sa pambili din niya ng sigarilyo yung mga kape. O di kaya bago siya umalis, kukuha ko na ho diyan sa tindahan ng mga kailangan niya. Di pag Sabado, binabayaran ko. Ganun yung ano nila guys, yung routine nila. Kuya Mike. Kaya nga kapag nagsasabi sila, kagaya ng isang gabi, babalad daw ng 20,000. Sabi, nag-uusap kami ni Macy, hayaan mo na kasi iba yung sitwasyon ng buhay nila eh. Sila yung talagang parang nakikita ko umiikot lang yung kinikita nila sa panggastos ng pamilyang iniiwan. Eh, ganun nga talaga pala. Totoo nga, ganun nga talaga yung nangyayari pala. Kaya sabi ko, unawain lang natin. Ganun na lang. So, sige Ate Charmy, bibigay ko sa iyo ano ha. Bali, magdadagdag ako ng 4, sabihin na lang natin 5 yun, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you po. Sige, walang ano man. Basta ano ha, antay ko yung resibo. At isisend ko din naman sa tumutulong sa atin para mapakita natin sa kanya na tayo ay Hindi kuya, transparent. dahil na yung pong pera niyan dala kanina di hiniram. Ibig ko sabihin, edi ari po ibabayad ko naman doon sa hiniram. Oo, sige, kung basta yung sakto resibo- dapat yun. Yung resibo niya, papasa ko na lang May pakita sa akin. Okay. Kasi after niya na makakuha siya ng student, yun Ate Charmy, i-remind mo sa kanya ha. Alin po? Ng student license ay hindi pa pwedeng gamitin yan na valid sa pagmamaneho ng motor. Ilan ka pong, Dapat naka-non-pro muna siya bago. Ang student ay hindi yan, kumbagay pansamantala lang po. hindi rin pwedeng pang samantala Ano lang masabi. Ang student na sinasabi, talagang yung nagpa-practice ka lang. Kumbaga, nagpa-practice ka sa isang barangay road. Kung sakali man may mapapakita ka na ikaw ay nakatunayan na student ka. Kapag ka nahuli si Kuya Mike ngayon na may dahawak siyang student, impound pa rin, pwede pa rin ma-impound yung motor nyo. Di kailangan ingat-ingat pa rin Kasi po. student pa rin yung dala niya eh. Dapat non-pro muna. Di ingat-ingat nga po muna. Oo, kailangan niyang mag-ingat eh. Kung hanggat maaari nga, dapat din niya na dinadala muna yung motor kung may maaangkasan lang na mayroong may Wala lisensya. po, gawa po ng, kaya yun po yung dinadala niya. In case Gusto niya kasi makabalik Hindi po. agad. Opo, tsaka Kung sakaling may bukod naramdaman doon, ka. pag halimbawa tawagan ko lang daw siya. Yun nga yung reason niya. Kung sakaling may maramdaman ka man na hindi maganda sa katawan mo o ang mga bata, agad-agad. Tsaka hindi po, pag halimbawa napunta sa inyo, syempre malayo din po, kaysa mamasahe. Di yun po ang ginagamit nila pag bili-bili sa labas. Sabihin mo na magdoble ingat sa to lang ayaw, siyempre mamaya may mga LTO sa atin dito nanonood. Ayaw ko naman sanang i-tolerate kayo na ginagamit ang motorsiklo na walang lisensya. Pero yun nga, makiusap na lang kung sakali man dumating sa Gaya point. nga po siya, pag halimbawa may manguhuli. Sabihin na lang na nakaprocess naman na po ako na kumukuha. Yun nga po, Pasensya na po. nadaan po siya mismo, nakikiusap na. Baka naman sakali na- Pwede makirahan po, ako lang po yung naghahanap mo eh. Ako lang po yung nakuha talaga. Ayos naman no, Maganda. nakakadaan naman po siya eh. Ipakita niya yung student niya na na kakakuha pa lang. Nag-aantay lang ng isang buwan para ma-release ng non-pro, no? Pero sana napapakiusapan lahat ng kung may matsyempuhan man si Kuya Mike. Kasi hindi lahat napapakiusapan. Merong iba na matitigas din yung puso kasi trabaho lang naman talaga. Pero sana naman hanggat hindi nakakuha si Mike ng lisensya maging okay naman lahat. Hindi lang naman ang para walang problema si Kuya Mike. Kakaawa din kasing Dapat yun pa po yun kukuha. Hindi po makakuha-kuha, syempre kulang. Sa paglakad-lakad, hindi naman itong basta-basta ang pera. unang-una pera lagi kasi yung kailangan. Tanya nyo, yung pinadala nyo 3,000, halos ate na rin. kaya nga. Paparong. Ay, so yun. At meron din tayong sorpresa kay Kuya Aris kapag pumunta tayo. Sige, ganito na lang. Magbababa kami ng materials ngayong siguro sa na Friday na kasi hindi pa rin naman siya makakauwi eh. Opo. May stock din naman. Sinabi ko na sa sponsor kanina na sabi ko magpababa po tayo ng materials kasi wala na doong, akala ko nga semento lang tsaka bakal. Sinabi ka po niya kung ilang halo block. Wala nga eh. Ano po yun? 364 po yun. Na halo blocks ang kailangan. Semento. Sabi niya, wag daw Di kahit damihan po ang saminto, iwag nyo muna pong damihan. May 3 pa naman ho din. Di kahit anuhan nyo po mga, kasi ilan po yung nagamit, ari 20. Halos so natira 4 baga 3. Yun sa 20 mga 4 to natira Okay. Doon sa 20, sa 300 po ari Di Kasi- pababaan muna natin ng kahit 10 siguro. Opo, yeah, pwede na 10. po. Tapos yung bakal kasi sabi niya sa akin, 9mm lang pala ginagamit niyo. Kailangan po kasi may bakal. Di rin po makakagawa Kaya pag walang nga, bakal. yun na yung magkakasama. Tapos, buhangin. Ayan na lang pong buhangin. Ito, buhangin. Kahit po yan po
apat na, di siguro kahit dalawa muna. Okay. Sige. Samantala. Para lang kapag hindi masayang yung uwi ni Kuya Mark dito, no? Oh. Siya yan Kaya din ang naman inaano yan din din po. naman yung gusto niya eh. Tsaka ang inaano po yung magtatagulang, kahirap po Kaya naman nga, gumawa. mahirap nang gumawa kapag ka nagtagulan. Importante yan ay makaabot man lang hanggang sa bubong na sana kaagad. Kahit hindi mo pa kaagad-agad yung ma-finishing, Oo, at least amala. makaabot ka sa bubong. Tsaka kung papag na-floringan, iba-iba po. Kaya nga, yun ang gustong mangyari si Kuya Mark, kaya di niya minamadali. Sipag nga din ng asawa mo eh. Kahit imbis magpapahinga na lang dito, di ba? Kapag ka umuwi siya ng Friday, magpapahinga na lang sana kasi pagod din naman sila pagtatrabaho doon. Diyan, maaga po nakagising, alas 2, alas 3. Ay, nang madaling araw? Oo, dito. Para? Wala, nasanay na ho ng alas 2, alas 3. Pati ako ginigising na rin. Ay, ganun? Oo, di kami dalawa ho magkasaway na sa harapan. Ako'y nakaupo, siya pandalo ng pag-uulis. Pagdating na sikat ng araw, wala na ho, tapos ng walisin. Nasanay na ano? Oo, doon gayon din naman po sa trabaho niyo eh. Kaya nga, ganun din maaga Isa din dahil maaga, gumigising. nagluluto na siya habang nagwawalis. Kung may luluto. Kaya nga. Saan sila kumukuha ng gulay? May mga dala sila minsan Dito po, gulay eh. pag nauwi po sila dito, naghahanap sila sa May dala silang nakaralangka. binigyan nga May daw dalang po- puso ng saging. Dito po, minsan uli sila, kanya-kanya silang ruta kung sa sila Ganun ang maganda, may diskarte para hindi ka bili ng bili sa tindahan kasi doon mauubos ang pera mo, kinikita mo sa kakabili. Kaya dapat talaga kung may makukunan ka sa lugar nyo ng gulayin, Kasi ubos na rin naman po, sa dami rin naman po minsan. nangunguha. Yun lang. Pero yun, at least may diskarte pa rin sila. Pumupunta sila doon, may bit-bit na langka, binigyan pa nga kami. Oo nga, Nagluto na sabi langka. ko, binigyan mo kasi Kuya Marcos ng gulay. Kasi kayo, wala ang taklob, naiwan ko din. Isang mo paano ng taklob? Hindi, inano ko na ng plastic. Sabi ko, bago sabihin, nagata daw ng munggo. Sabi ko na, parang hindi pa ata ako kayo nakakakita daw nung ginatang munggo. Sabi niya, tuwa nga daw kayo. Ay, wako, napatikim kayo. Ay, sabi ko nga, may ganun palang luto. Ginagataan nyo ng munggo. Dito po ginagataan nyo, bukod yung ginisa. Ah, okay. Hindi pa ako nakakita. Kami, Bicolano, mahilig kami sa gata. Kasi alam mo naman hindi ko alam kung alam mo, sa Bicol ay napapalibutan talaga ng nyog. So, yan ang number 1 negosyo ng mga tao doon. Kaya kami, sanay kami sa ulam na gata. Kahit gulay, isda, lahat, kahit anong gata. Kaya nung nakita ko sila nagluluto ng langka, inantay ko talaga maluto. Kaso naawa naman ako, walang kalahok-lahok. Oo. Ay, ano pong binigay niyo? Ginawa namin, pag uwi sa bahay, nilahukan ko ng sardinas. Oo, pwede naman po Oo. yun. Minsan nga, ang inaano pa daw yung Kasi alid. ikaw naglagay, di ba? Nilagyan niya ng sardinas. Alid. Pag gumisay, nilalagay niyo ng alid. Sabi nga ni, alam mo, parang kawawa naman pala sila, nagluluto ng gulay na walang Sila po kalahok-lahok. kasi, hindi mo sa pag-ano. Sanay na po sila ng Sabi nga, ganun. ganun. Na kung ano na lang ho yung Meron. mapagkasya. Yun na, hindi na sila Sabi nga nila, basta't may laman yung tiyan. Yun ang importante sa Kasi mga, sa madaling salita, nangangamuhan sa pagtatrabaho. Siyempre, naranasan ho nila ang hirap sa magulang nung ganun. Kaya hanggang sa pagtanda, parang nadala na nila yun. Totoo. Kasi tingnan nyo naman ang dinanas yung magkapatid sa kay Tatay Tony, di ba? Oo. Naring wala akong kain na magdamag. Oo, magdamag, hindi ko makain. Tapos maghahanap buhay daw sila, kukunin pa nung ama. Oo. Sa murang edad yun. Opo, na sila Ilang parang taon lang kasing laki yun? ni Utoy. Oo, sabi nga, parang kasing laki ni JM, anak niya. Pinagtatrabaho na sila ni Dahil tatay. nga po hindi naghahanap buhay, wala makain. Oo, para, Tumigil ng kaya naghanap buhay para may makain. may makain, tapos kukunin pa ni tatay pangiinom yung ibang pera. Tapos sama-sama, pag di binigay, binubugbog pa sila. Nakwento mo sa inyo Mark yung tinali siya na nilagay sa sako? Binabanggit din po sa Oo. kanya ng kanyang lola, doon daw sa mangga ko, Oo. marami pang guya. Ayun yung kunento ko kay Commander na sabi ko, alam mo, isa rin sa tumatak sa isip ni Kuya Mike kung bakit masama ang loob niya kay Tatay Tony unang-una. Ganon siya kalaki tapos dahil lang sa pang-inom niya kung hindi baga nakakuha o ano dahil nagtatrabaho sila Kuya Mike. Tinalay siya sa puno ng mangga na nasa sako tapos maraming langgam. Pinagahampas pa. Tapos pinagahampas yung, ano yung baboy? Ano yung baboy na katayin, di ba? Oo, ganyan ba? Itali mo sa sako tapos paghahampasin mo si Kuya Mike doon. Gano'ng kasakit yun, hindi ka makalamay. Siyempre, iyak ka na lang sa loob. Kaya nga, tapos alam mo, suffocate ka pa dun sa loob ng sako. Kabanas po. Grabe, sabi ko, hindi ko masisisi si Kuya Mike kung bakit Malayo. bukod sa malayo, ganun yung galit niya sa papa niya. Kaya nung buhat ng makulong, ni isa ko walang pumunta kahit to si Aris. Grabe, di ko alam kung naranasan ni Kuya Aris yun. Si Aris ho kasi nung bata, ang kanya naman daw yung di ba, uso noon po yung gasera. Gasera. Binato daw ho naman siya sa likod
nung baso, nung may hinihingi ata yung kanyang ama, hindi agad nasunod, binato, kaya yung kanyang likod, nasila. Ay, grabe. Yun to, sabi, ako lang po, kasi, Impossible. Pwedeng mangyari yun kasi ganun talaga ka si Raul si Tatay Tony. ay sira, hanggang ngayon naman po, yung sira. Grabing kawawa naman yung magkakapatid. Oh. Sa totoo lang sabi ko, alam mo, pag naipalabas sa magpakailanman or sa MMK itong kwento ng buhay nila, Kuya Mike, madaming mahabag yung kalooban. Kasi kung sisimulan mo sa ganun na sitwasyon, si Ate Ninya ginamit ng tatay, yung dalawang kapatid, grabe yung dinana sa ama. Ay, isipin mo, itali ka sa maraming langgam, tapos papaluin ka, baboy dun, di ba? Okay. Kaya di natin masisisi kay Mike kung ba't ganun yung loob niya sa tatay niya. Kaya kahit bisitahin, ayaw niya eh. Hindi makita nga, ayaw niya. No, Di ba? hindi po yung napunta buhat nung pinakulong nyo, hindi po. Oo, totoo. Kasi kahit nung nandun kami sa, Isang beses lang po tayo nagpunta nung may tinawagan ni Aris na sabi, Kuya, pumunta ka dun sa City Jail at ang tatay do'y mahina na. Eh, siyempre, sabi niya sa akin, pupunta ako dun. Sabi, bakit? Sabi, ang tatay do'y mahina na. Sabi, punta. Nakakaawa naman. Baka naman sabihin, pala naman malakas pa sa bagay. Kaya pala yun. Malakas ba sa kalabaw? Sabi daw ng doktor, naman daw yung sakit. Yung pala nagsasakit-sakit. Sakitan. Doon daw yun magaling. Oo, mag-arte-arte. Doon daw magaling yun. Kabisado na ng Pwede mga, naman pumasok ng besaktor. Kaya nga, kabisado na ng magkakapatid yun. Ako, sabi nila kapag kayo nagsabi may sakit, nagsasakit-sakit, ay magaling mag-acting. Sabi nga nung magkakapatid. Kilala na sa pulbatas. Simula bata. Alam na nila yung karakas si tatay. Okay, so ngayon, makakasama namin si Kuya Mike. Okay lang sa yun? Opo. Ngayong darating na Ay, kala nga ho niya, di ba sabi niyo, Marso. Yun nga din ang alam namin eh. March 10 ata po yung sabi niyo nung huli. Kaya sabi niya, parang hindi nag-hearing. Sabi ko, baka tapos na. Sabi ko, baka ang iyong amay na, na. Hindi, sa pa yata, June 29 yung pinakang sakto. Di pag halimbawang, total, baka ho naman nandoon pa sa inyo. Di, kayo na lang ang mag-ulit. Kung sakali mang nasa akin, Tama, kung nandoon pa siya, di isasabay na namin siya. Hiramin ko muna kay Kuya Aris. Nandito, di sasabihin ko rin mo. March 29, June 29. Ang pagkakaalam ko. Ano po yun? Kasi sabi kasabay yun ng birthday ng anak ni Ate Lindy. Umaga din po yan? O hindi naman? Maaga siguro. Parang noon po kayo, parang kagaya noon. alas 5 kayo. Yan, mga ganyan. Doon pa rin po? Oo, sa Batangas. Pero harapan na yun. Sana, kayanin ni Kuya Mike na makaharap yung tatay niya kasi hindi nga niya talaga kaya. Sabi niya rin na siya na naman nagsasabi, hindi ko kayang tingnan talaga si tatay. Sabi niya gano'n. Hindi ko alam kung nakukonsensya o galit o pero halo-halo na siguro. Ay, nagkatawanan pa nga, tinahanap daw niya kanya, may pala katabi. Yung pala kalbo. Oo, pare-pares kami Ay, nun eh. hindi alam. Si Ate Lindy, nagkikwentuhan pa kami. Ganito si tatay, ganito. Hindi namin alam, katabi namin, nakaupo pala doon kami nila Nakikinig JM. pala sa inyo. Oo. Hindi naman umiimik. Hindi ka na may pagtulungan. Kaya tulungan. Hindi naman umiimik, nakatungo lang siya. Okay, sige Ate, Ate Charmy ha. Thank you po din eh. Antayin ko yung mo, chat mo sa akin mamaya ha. Sige po. Basta po kung anong oras po dumating. Sige, update mo na lang kami ha. Opo. Sige, Friday. Nag-update ko din Friday ko papababa yung Sige po. Kung halimbawa mang di tawag nyo na lang po sa akin kung Dadating, sige. baka mamaya Ay di, itatawag ko na ngayon. Sabihin ko na lang Friday nila dalhin. sige po. Kasi nagtawag din ako at nagpapadeliver ako sa bahay kanina. Opo, sabi hanggang Martes lang daw yung materialis. Bukas wala na. magbababa na lahat ng pinababa ko na lahat para dire-diretso sila. Gawa ng, Kasi Friday ba o Saturday pa alis kami kaya pinapababa ko na lahat doon. yun nga po, para kahit wala kayo, dire-diretso ang trabaho. Sige ha. Sige po, thank you po. Sige, Hindi ko na po kayo hati. Sige lang. Okay lang. Okay na po? Oo. Sige po, thank you. Sige. So maraming salamat sa napakabait nating sponsor dito. Yun nga, hindi ko lang pwedeng banggitin, anonymous sponsor na lang. Siya rin yung tumutulong sa atin para sa bahay nila Kuya Mike. So napakabait talaga ng mga tumutulong sa atin, ng mga sponsor natin. Lahat na nagiging sponsor natin, sobrang babait nila. Kaya salamat po sa inyo. At malaking bagay itong tulong na ito para sa hanap buhay nila. Kasi ito na lang yung puhunan nila sa lahat ng negosyo na ginagawa, pagtatrabaho, 'di ba? Yung motor, yan yung service, yan yung kailangan lagi. Kaya nakakalungkot naman kung darating sa point na mai-impound.
Di ba? May impound. Tapos tutubusin mo ng napakamahal. So, kawawa naman, di ba? Kaya tulungan na lang para maiwas sa ganung bagay. Maraming salamat sa pagsama nyo ngayon sa amin. At may pupuntahan pa tayo ngayon, maaga pa. Kaya mag-mission pa tayo. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share ng ating mga video na ginagawa. Salamat sa team, kay Rans, kay JM. Bless po, ingatan po kayo ng Panginoon. Nothing left unspoken. No, I am here, standing here. Find me in the open. Find